good morning everybody. Hope you're having a wonderful Tuesday. So nagda-drive ako, so hindi ko masyadong nababasa ang inyong mga comment, but later babasahin ko. Nag-live ako kasi nakikita ko yung ginagawa ngayon dyan sa Kongreso na pagko-committee hearing, alam mo, nagiging ano na nga, parang hindi naman yan hukuman. Parang gusto nilang talunin pa yung mga lawyers and justices, and ombudsman. Na parang sila pa yung naglilitis sa mga tao na, alam mo, ang nakakaya is yung mga na desisyonan na ng hukuman. Yung mga gusto nilang batikusin o pag-usapan. And sa totoo lang, nanggigigil ho kasi ako. Kasi yung topic nila is war against drugs. Or let me rephrase that actually. War against the Duterte. Diba? Yan, let's be realistic here. Alam nyo, nanggigigil ako kasi ginagawa nila tayong bobo. Kahit na anong paikot-ikot ang sabihin nila, we're concerned about the EGK killing. Hindi ho eh. Hindi ho. Talaga ang gusto nilang gawin, insiraan ang mga Duterte at pasamain at baliktarin yung mga mabuting nagawa nito. I'm against drug addict and criminals. And I don't understand why all this, some of these congressmen are tolerating and entertaining criminals, convicted criminals, na pinababayaan nilang, bigyan nila ng platform or gamitin, ultimo, ang Kongreso para lang pasamain ang Duterte. Let's, stop all this BS bullshit, yung katarantaduhan, yung kaplastikan, nakapikian, na mga pinagsasabihin ninyo na we're pro-life and everything. I'm pro-life, but are you pro-victim? Paano kaming mga biktima? Okay, pro-life kayo, paano kaming mga biktima? Diba? Ng mga addict, ng mga kriminal, ng mga abusado. Paano kami? Diba? Diba, ba't yung binibigyan ng platform yung mga yan? Bigyan nyo yung platform yung mga nawawalang kabataan ngayon, biktima ng rape, biktima ng mga addict, biktima ng mga magnanakaw. Diba? Parang, ba't yung pinag-uusapan yung iniinsulto nyo ang batas? Iniinsulto nyo ang justice system natin. Kasi those are convicted criminals. Again, and again. Convicted criminals po sila. Na hustisyahan na po sila. Diba? Bakit nyo sila ine-entertain? Addict din po ba kayo? Alam mo, sabi nila, masama akong mag-wish ng masama sa kapwa. Masama akong sabihin na sana mamatay na din kayo, sana maging biktima rin kayo, sana yung mga mahal nyo sa buhay o yung pinahalagaan yung tao sa buhay nyo is maging biktima din ng mga addict, ng mga kriminal, ng mga abusadong tao. Nanggigigil talaga ako ngayon aga-aga. Diba? Pero, magpakatotoo tayo, wag tayo magpaka-plastic dito. Kasi kung meron may karapatang magaganito, magalit, ako yun eh. Kasi, biktima ako ng mga hinayupak na addict na yan eh, na napakawalang hiya, na walang puso. Parang walang tamang pag-iisip. Criminal minds. Ngayon kung ultimo, yung iilan dyan na kongresista sa gobyerno natin is ito tolerate mga convicted criminals, saan pa tayo pupunta? Diba? Huwag nyo iboto yung mga yan. Kasi walang kwenta. Napakawalang kwentang mga kongresista pag ganyan tayo. Diba? Parang sinusupport mo yung mga convicted criminals, binababoy mo, kine-question mo yung dinisisyonan ng batas na nag-convict na sila, na mali sila. So, kine-question mo yung batas natin? So, pinapanigan mo yung mali sa tama? Diba? Anong klaseng tao kayo? Sana kung mangyari sa inyo yung nangyari sa akin, mangyari sa mga mahal nyo sa buhay, nang maramdaman nyo, tingnan natin kung ipagtatanggol nyo pa yung mga yan. Kung ipagtatanggol nyo pa yung mga ganyang klaseng mga tao. Diba? Nakakapanggigil kayo, nakakadiri kayo. Hindi ko alam ba't kayo nandyan, umalis na ho kayo sa pwesto nyo kasi wala ho kayong karapatan. Tapos, kung makapagtanong kayo, hindi nyo binibigyan ng chance. Yung taong makapag-explain ng tama. Yan si Paduano, napanood kita. Nag-e-explain ang isang pulis ng kanyang side. Pinipilit mo siya, kailangan sabihin mo sa akin sino yung mga lawyer na yan, anong pangalan. Alam niyo sir,
Ayaw kitang isir. Hindi ka karapat dapat isir kasi nanggigigil ako kasi sinusuportahan mo yung mga addict tsaka kriminal. Kung makasigaw ka, para mong ikaw nagpapalamon. Kung makaano kayo dyan sa Congress, kung makasigaw kayo sa mga tao, yung mga resource person nyo. Pag di nyo gusto yung sagot, sinisigawan nyo. Paalala ko lang ho kayo sa inyo. Ang taong bayan ho nagpapasweldo sa inyo. Kaya ho kayo nakaupo dyan kasi inupo ho kayo ng mamamayang Pilipino. Wala ho kayong karapatang sigawan yung resource person nyo. Lalo na ho kapag di nyo gusto yung sagot at hindi nyo pinapatapos ang sagot. Binabara nyo. Obvious na talagang selective kayo. Na fake yung inyong investigation. Na talagang alam nyo. Ang gusto nyo talaga, wag silang makapag-explain ng tama. Gusto nyo silang pasamain. Yun yung katotohanan. 'Di ba? Tigilan nyo na ho kami. Huwag nyo suportahan yung mga adik. Nakakagigil. Ang sarap magmura, hindi lang talaga ako mapamura eh. Mga kaya hinayupak. Sana mangyari sa family ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay, yung nangyari sa akin. At nangyari sa family ko. Kakabwisit kayo. Mga wala kayong kwenta kasi hindi nyo maiintindihan kasi hindi kayo naging biktima ng mga abusadong tao. Hindi kayo naging biktima ng mga addict. Hindi nasira yung buhay nyo dahil sa kanila. Hindi nyo maiintindihan kasi wala kayong pakialam sa mga katulad naming mga naging biktima. Tangina. Yan, nagbura na ako, di ba? Parang hindi nyo naramdaman yung mga naramdaman namin. Hindi kayo nahirapan. Hindi kayo yung na-abuse. Hindi kayo yung nasaktan. Yung trauma na giinabot namin, yung mga katulad ko, hindi ho yun mabubura. Hindi ho mabubura yung trauma ang inabot ng mga biktima ng mga addict, yung mga biktima ng mga naabuso, na walang kalaban-laban, na hindi kasing katulad ko na kayang magsalita. Wala ho kayong puso, hindi kayo karapat-dapat na umupo sa pwesto nyo kasi sinusuportahan nyo yung mga kriminal. At eto ha, convicted criminal ho. Convicted criminal yung pinapanigan nyo at isa pa, dyan sa Philippine National Police, sa Armed Forces of the Philippines, yung mga kabaro ninyo, yung kasamahan nyo, nakikita nyo po ba kung paano babuyin? Dahil pinaglalaban lang, pinagtatanggol lang ang mamamayang Pilipino at saka mga biktima ng droga? Papayag ho ba kayo? Nagbabuyi na naman ang pangalan ng Philippine National Police at saka Armed at Military, Navy, everybody. Nang iilan dyan ng mga korap. Grabe. Ibang level, no? Ibang level ang labanan ngayon. Ngayon pupuntahan akong kaibigan ko kasi nanggigigil ako. Iko-convince ko siyang magsalita na rin. Kaya ang aga kong lumabas. Grabe kayo. Nakikita ko, ini-interview. Alam mo, buti nga itong yung isa dyan, Lieutenant ba or Colonel Marcos. Talagang sinusubukan pa rin niyang maging respectful. Sinusubukan niya pa rin maging magalang. Inaayos niya pa rin lahat. Kasi ayaw niya maging bastos, katulad ng ginagawa ng mga nagka-question sa kanya dyan. Kung sinasabi niyo, you're for the people, bakit niyo pinoprotektahan itong mga convicted criminals? Bakit hindi kanyo, binibigyan ng chance na makapag-explain ang mga tao at ang style niyo pala sigaw?
'Di ba? Parang sisigawan nyo, no, hindi kita tinatanong, hindi yan ang tinatanong ko. Paano nyo malalaman kung saan nanggagaling yung yung isang tao kung hindi nyo bibigyan ng chance na mag-explain? Alam niyo mo yun? Diba? Ay, kuya. Paano nyo malalaman na hindi sila nag-aabuso? Yeah. Diba? Paano? Paano nyo malalaman? Kasi hindi nyo binibigyan ng chance. Kasi gusto nyo kayo lang yung makinig. Napaka-bias at selective kayo. Hindi kayo karapat-dapat na umupo dyan. Dati, grabe. Kung grabe kayo pumuri kay President Duterte, ako, I'm not pro Duterte. I'm not pro Marcos. I'm not pro with anything. I'm pro people. Doon tayo sa tama. Doon tayo sa mga biktima ng masasamang tao. Kayo pro kayo Pro money, pro admin. 'Di ba? Professional. Con artist, nakakaloka. Yung feeling nyo, yung nasan kayo ngayon, permanente kayo. Wala akong permanente sa mundo. Lahat ho temporary lang, lahat ho pansamantalang, ultimo buhay natin. Bukas, di natin alam, kahit ako, kayo. Pag ang Diyos sinabi sa inyo, tama na, tigilan nyo na yan. Baka sa masamang paraan pa kayong mawala. Nakakagigil ho kayo. Anong klase ho kayong mga leaders? Yung iba dyan, ayaw magsalita, walang mga bayag. Alam nyo, hindi ho pwedeng umupo sa gobyerno ang mga taong walang paninindigan. Alam mo, yung takot mawala ng budget. Ba't ba doon kayo matatakot kung di kayo bibigyan ng budget? Isumbong nyo, mag-social media kayo, sabihin nyo, inipit po ako. Ayaw akong bigyan ng budget. Kasi, ayaw akong gawin yung gusto nila. Ang isang politiko, hindi po pwedeng umupo kapag ang kanyang binavali niya ang pagkakaibigan more than the people or pamilya more than the people. Alam niyo ho, pag umupo kayo at tumakbo kayong politician, yan, self-sacrifice ho. Alam niyo na kung ano man mangyari. Pag gumawa ng mali, or kahit yung mga nakaupo sa gobyerno, mga cabinet secretary or whoever, kapag umupo kayo sa gobyerno, given ho yan. Given ho yan na kung ang pamilya ninyo or malapit ninyong kaibigan ay gumawa ng mali, hindi nyo ho pwedeng i-tolerate. Kailangan kayo pa po mismo ang mag-surrender dun sa kanila. Kasi mali ho yung ginawa. Yan ho yung pinangako nyo sa bayan. Hindi ho kayo nangako, hindi ho to laruan. Para ho tayong nasa high school o grade school. O sabihin natin high school na lang talaga. Na pag yung, remember, pag high school ka, pag kaaway ng kaibigan mo, kaaway mo din. Di ba yung maturity kasi sa atin, dumarating yan kapag tumanda ka na binabalanse mo na kinakausap mo na yung tao na, o baka naman may mali kang ginawa. Sa gobyerno ho, wala, mali, tama. Kapag umupo kayo dyan, huwag niyong i-tolerate yung mali. Kahit malapit nyo pang kaibigan yan. Huwag ho kayong ganon, huwag na ho kayong mag-hearing. Kung tatawagin nyo lang yung mga tao, tas ipapaya nyo. Diba? Iinsultuhin nyo. Doon din po sa mga iniinsulto nila, sampahan nyo ng kaso sa ombudsman na abuse of power. Yung mga yan, na using their position. Maliho yung pasigaw-sigaw nila, paninindak nila, yung papaiyakin nila, iinsultuhin nila, gagawin nila fake witnesses. Kapag ako nandun, sasabihin ko talaga, wala ko kayong karapatan sigawan ako. Kasi hindi nyo ako pinapakain. Wala ko kayong karapatang insultuhin ako. At sasagutin ko din, sasabihin ko, ayaw nyo naman po ako mag-explain. Di wag na po tayong mag-usap. Nandito lang po pala ako para payain nyo. Aalis na lang po ako. Diba? Ganun yun Diyan sa Congress, tumayo kayo, ang dami nyo dyan. Ang dami nyo dyan. Lahat yan, temporary. Kayo mismo, kaya yung pagbotohan yan, tanggalin nyo yung mga nakaupo dyan Diba?
Ano nangyayari? Sa mga kaibigan ko dyan sa Davao, hello, 'di ba? Hindi ako taga Davao, taga Manila ho ako. I'm not, I don't reside there. Napunta lang ako dyan dahil sa ex ko. Pero 'di ba, ako nga hindi ako taga Davao, pinagtatanggol ko ang Mindanao. Alam mo 'yon? Kasi alam niyo, ang Davao kasi napaka-safe. Tapos etong mga siraulong to, yung magandang patakaran or palakaran ng mga Duterte, dahil the safest country in the Philippines, pinapasama. Ang dudumi ng budhi. 'Di ba? Tandaan nyo, lahat po. Wala akong dito permanente. Again and again, pati buhay natin. Tapos kayo, kriminal? Mga kriminal? Sinusuportahan nyo? Convicted. Pang-iinsulto yan sa batas. Sa mga lawyers, sa judges, what do you call this? Sa DOJ, sa Department of Justice, yung batas natin dyan, yung mga judges natin, yung mga ombudsman, mag-file na. Alam mo, sambayan ng Pilipino, mag-file ho tayo ng mga kaso against sa mga to. Tayo naglagay sa kanila, tayo din po ang magtatanggal. Abusadong sobra na. Diba? Hindi ko matanggap. Addict, drug lords, convicted, hinayupak, sinusuportahan, binibigyan ng platform. Pro-criminals na pala tayo. Ibang level, Pro-criminals na pala tayo. Wow. Yung government natin, okay na lang na may mga addict, okay lang na may mga kriminal. Ang daming addict dyan, sigurado ko. Kaya ayaw mag-hair follicle test. Diyan sa Davao, yung mga nagkakos ng yung nanggulo nyo. Huwag nyong iboto. Yung yung sumusuporta, alam nyo, kahit nga yung namin, I'm a part of JCI, Junior Chamber International. Nabalitaan ko, pati yung aming non-profit organization nagagamit. May mga nagtatayo ng fake na chapters para makapagnakaw. I'm calling all the national, actually susulat ho ako sa international, sa JCI, Junior Chamber International, na may mga ganyan, marami yung nagpapadala ng mga ebidensya sa akin. Pati yun ginagamit para lang mapangurakot, namibigay ng 2,000, 5,000, 3,000. Grabe. Tapos yung sa mga ayuda, kaya may ID system yan, para sa boto, gagamitin ho yung pangalan nyo, pati telephone number nyo. Diba? Kung magpapaayuda kayo, namibigay kayo ng pera, papirmahin nyo lang, walang pa-ID-ID. Ba't may pa-ID-ID pa kayo? Diba? Walang ganun. Obvious naman nadadayain nyo Diba? Yung mga sumusuporta, again ho etong eleksyon, yung sumusuporta ho at nagbibigay ng platform sa criminals, wag nyong iboto. Wag talaga. Nakakaiyak to nakakaiyak yung nanggigigil ako. Sinira ko kasi yung buhay ko, sinira ko kasi ang buhay ko ng mga addict. Kahit yung relasyon ko sinira ng addiction. Kasi mga kasamahan niya mga addict. Kaya galit sila sa akin kasi hindi ako user. Yung mga nagtatakip dyan, na mabubuti silang tao, talaga ba? Mabuti? Tingnan nyo nga nangyayari sa bansa. Anong mabuti? Kasi mabuti sa inyo kasi nakikinabang kayo. Kasi kumikita kayo. Style nyo bulok. Bulok na sistema, bulok na gobyerno ng tayo, bulok na pag-uutak kasi bulok. Kasi adik, puro adik yun nandyan. Puro kayabangan. Pag adik ka kasi mayabang ka Pag adik ka, feeling mo untouchable ka. Pag adik ka, feeling mo wala kang katapusan. Powerful ka. Adik nga. Lutang. Floating. Very high. Ako talaga, hindi ako naniniwala na si President Marcos ang namumuno sa bansa natin. Hindi yan siya. Hindi siya sinasabihan ng totoo.
Hindi yan siya. Di ba? Parang akala nga natin kapag umupo siya, i-redeem niya, ayusin niya, and everything. Pero ang ginawa, nung mga nandyan nakaupo sa paligid niya, is kumukubra ng todo-todo, malala pa sa mga dati. Doble-doble, quadruple. Grabe, ibang level, no? Yung mga kriminal, sinusuportahan. Yung mga addict, sinusuportahan. Binibigyan ng platform. Huwag na ho kayong manood ng mga ganyan. Wala namang kwenta. Speak up kayo. Lumabas kayo sa social media, mag-post kayo. Kasi alam niyo yung algorithm ng social media. Pwede ho kayo mag-report sa Facebook. Kasi meron tayong our country is democratic country and meron tayong freedom of speech. Pag kino-complain ho kayo, meron hong way ang Facebook and YouTube na susulatan nyo lang. I-explain nyo kung ano yung stand nyo. Tapos papadala nyo lang ng ID, tapos pag na-verify nila naman lahat yan, yun, they will give you the floor. Kasi may mga ganun eh. Kasi may way din kami. Alam nyo ba, may machine yan sila. Kasi I know that eh. Kasi I was there. May mga machine yan sila, they buy it. Na kaya lang i-check yung mga phone numbers nyo. Tapos i-check nila yan and everything. Tapos kaya nila nagugurgur. Baka usually ano yan eh. It's either nasa bahay nila, nasa ibang lugar. And yung isa nga, may ni-report nga sa akin. So, meron syempre tayo mga kakilala rin dyan sa loob. Natatawa lang ako eh. Naawa ako sa kanya. Kaya kasi inaano ko. Sabi ko, hoy, sa Armed Forces of the Philippines, meron dyan ha, sa loob nyo. Kasi, pag nag-request ka, talagang sinulatan mo with your lawyer yung ano, yung, what do you call this? Yung mga ano, yung Facebook or YouTube. I-request naman, masasabihin naman nila, pwede nila sabihin sa'yo sino nag-report. Tapos meron apparently may mga report doon sa AFP pa yung report. Sabi ko talaga. Tapos, chinek namin and all. So, sabi ko, okay. Kaya kino-call out ko. Kasi may mga nagpapagamit dyan. For sure, bayad, di ba? So, kayo, yung sa men in uniform, mga kapulisan, payag ba kayo? Na binababoy yung inyong ano? Yung organization nyo? Nang iilan dyan? Or like, pag ini-interview sa Congress yung kasamahan nyo, binababoy? Tama ho ba yan? Kasi yung kasamahan nyo, kinulong lang yung mga drug lords and drug addict. Pumatay ng drug addict and drug lords. Anong klase yan, di ba? So, what do you mean? Na hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng kalabanin ng drug lords and drug addicts kasi kakampihan na ng gobyerno? Ganun na ba yung laban natin ngayon? Ganun lang ba yun? Mga addict at saka mga convicted criminals, pinoprotektahan na ng gobyerno natin ngayon? Yun na po ba? Yung mga iilan nating politician dyan, ganun na ho ba ang batayan ng inyong liderato ngayon? Na proteksyonan nyo yung mga convicted criminals? At kastiguhin nyo yung mga kapulisan? Kasi pinatay nila yung mga kriminal rather than sila mapatay? Biktima ho ako ng addict. Biktima rin po ako ng abuse. Hindi ho kayo bagay na umupo dyan. Kahiya-hiya ho kayo. Kasi sinusuportahan nyo mga kriminal. Sinusuportahan nyo mga drug lords and addict na convicted. Latiguhin nawa na kayo ng Panginoon. Umpisa sa araw na ito. Latiguhin na ho sana niya kayo. Hindi sana, ngayon na, latiguhin na kayo ng Panginoon sa mga taong nagkukonsinti sa mga addict. Mga addict at convicted criminals, yung iba nga nakaupo pa dyan. Kasumpa-sumpa. Sa kasumpa-sumpa kayo. Again, kaya ako ganito kasi biktima ako. Ako nasasaktan ako for that. Hindi nyo maintindihan kasi hindi kayo biktima. Wala kayong pakialam kasi hindi kayo victim. Diyan, sa Pilipino, mamamayang Pilipino,
Nakikita niyo yan, pinapanood niyo, di ba? Convicted criminals, addict, drug lord, si Richard Gomez nga, sinabi na niya eh. Tinotolerate nila. Tapos yung mga in-interview nila dyan, sinisigaw-sigawan nila. Nakala mo sila nagpakain. Ayaw nila mag-explain ng tama. Pinapasama nila. Binabara nila. Wag na ho, yung sa mga resource person, wag na ho kayong pumunta. Kasi, hindi rin kayo pa-explainin eh. Kalokohan ho yung nangyayari sa atin, hindi ho tama. Ako, simula sa araw na to, panalangin ko, dati ko pa naman, pero yung dati kasi, Lord, sana pagbaguhin mo sila. Hindi, ngayon, Lord, gawin mo na, latiguhin mo na sila. Bigyan mo sila ng justice yung katulad kong mga victim. Hindi ho pwede. Hindi ho pwede yung ginagawa nila. Mga hayop. Ang daming nangyayari, nakawan sa gobyerno. Ang daming nangyayari sa atin. Nawawalang pondo. Flood control project. Ang grabe ang baha sa Marikina, si Congressman Kimbo. Ang daming pera. 'Di ba? Diyan sa Marikina, i-boycott niyo ho. I-boycott niyo ho. Kasi, tingnan niyo ho, ang sarap ng buhay ng congresswoman niyo. Tapos kayo, binabaha kayo dyan. Diba? Yung mga congressman na nandyan, pag may reklamo kayo, padala nyo kay Maharlika, padala nyo sa akin, i-expose natin yan. Kasi, lalo yung mga nagsusuporta ng mga addict at convicted criminal. Grabe. Only in the Philippines. Malapit na talaga ang time of reckoning, mag-uumpisa na today. Mag-uumpisa na ngayong araw ang time of reckoning. Isa-isa na yan. Grabe, isipin mo yun. Yung batas, binababoy. Convicted criminal, pinapanigan. Mga drug lords, drug addict, pinapanigan. Na mga convicted nakakulong. Yung mga magnanakaw, pinapanigan. Diba? Binababoy ang saligang batas. Yung mga men in uniform, binababoy. Ibang level to. Baliktad na ngayon ang pinoprotektahan na. Ang men in uniform, ang kapulisan, ang military, binabaliktad, pinapasama. Ang criminals, pinapabuti. Diba? Ibang level tayo. Grabe. Sa kapulisan, sa Armed Forces of the Philippines, tingnan nyo ginagawa. Lahat ng pinagpapaguran nyo. Binabaliwala. Binababoy kayo. Yung kasamahan nyo sa kapulisan dyan, na ang ginawa lamang gawin yung trabaho niya, rather sila patayin. Di ba? Kayo. Uhuli kayo ng kriminal. Pucha, hindi naman joke yan eh. Let's be real here, maging makatotohanan tayo. Pag mga addict yan, tsaka drug dealers, drug lords, pag may pulis, gusto nila sila ang mabuhay. Papatayin nila yung pulis. Or uhuli sa kanila. More than para mabuhay sila. Diba? Tapos, kakastiguhin nyo kasi pinatay yung kriminal or mga addict kasi gusto nilang protektahan yung mga sarili nila kasi naglaban yung mga kriminal at addict. So, ibig nyo sabihin, mas gusto nyo mamatay yung mga kapulisan? Anong klaseng meron tayong leaders now? Diba? Pinoprotect yung kriminal. Pinoprotect ang addict. Tapos pinapasama ang kapulisan at saka mga military. Hinayupak. Kapal ng muka. Kayo nga dyan, mga kapulisan, yung mga nagsisecurity sa kanila. Bakit yan? Wag nyo na yan. Mag-quit na kayo. Wag na kayo mag-security. Mamamayang Pilipino rin naman nagbabayad sa inyo. You have the right to decline. Ba't yung paproteksyonan, yung mga yan, na ang pinoproteksyon, kriminal. Tayo, bilang pulis at saka bilang military, ang pinoprotektahan natin, sambayan ng Pilipino, at bayan natin. Tapos yung mga yan, pinoprotektahan kriminal at saka addict, convicted criminals, Diyos ko, Diyos natin.
Ibang level to. Isang ka nakakita, no? Ibang level. As in, lahat ng bawal pwede. Only in the Philippines. Kasi nga, pag addict nga, di ba, sexy niya, untouchable. Feeling untouchable. Walang mga pakialam. Grabe. Sabi ko nga kanina, di ba? Nakakagigil kaya ako nagkakaganito kasi ano ko, biktima ako niyan. Ng mga abusado, rapist, ng addict, drug abuser, alam mo yun. Tapos pag nakakapanood ako, yung trigger ko talaga, ibang level to the highest level na, anong klase to? May mga anak ba kayo? May asawa ba kayo? Huwag niyong iboboto yung mga yan. Huwag niyong iboboto yung mga taong nagtotolerate na, you know, tinatanga tayo. Akala naman tanga tayo. Na kunwari, you know, okay kami. We don't like, ayaw namin ng mga, hindi kami support ng mga drug lords and drug addict. Hindi kami nagsusupport nun. Sa amin yung EJK, yung mga walang kamalay-malay na biktima na namatay dahil sa war on drugs. Poniemas, bakit niyo interview yung mga biktima? Bakit binibigyan niyo ng platform yung mga yung mga convicted criminal? Bakit hindi niyo tawagin yung mga biktima, yung mga na-rape ng mga addict, yung mga nasirang buhay ng mga addict? Kapal na mukha niyo. Sabi ko kanina, yung mas maaga, sabi ko ayoko mag-wish. Kasi masamang mag-wish. Pinagpe-pray ko nga palagi. Pero ngayon ang wish ko, si God, kastiguhin na kayo, latiguhin na kayo ngayon pa lang. Sa umpisa ngayon na. Ma-experience nyo sana yung mga na-experience naming mga biktima. Kapal na mukha nyo. Isipin nyo. Binababoy nyo yung mga kapulisan, tsaka mga military. Binabaluktot nyo. Pilit nyong tinutuwid yung baluktot. Seryoso ba yan? Binibigyan nyo ng platform yung mga kriminal? Iko-compare nyo dun sa mga, iko-compare mo yung mga magnanakaw, drug addict, na convicted criminal, dun sa mga naging presidente, na gumawa ng kabutihan, pinagtanggol ang mga biktima ng drug lords, drug addict, at saka mga corrupt. Grabe, nagigigil ako kasi napanood ko kasi ayoko sana nang nanonood. Tapos, meron kasi ako mga friends dyan sa PNP at saka sa Armed Forces of the Philippines na nagigigil na sila na parang napaka-unfair. Nasa panood ko, sabi ko talaga, grabe itong mga taong to na hindi sila karapat-dapat na maging leader ng gobyerno. One of these days, baka saksakin kayo ng mga addict. Or may mangyari sa pamilya nyo, dun nyo lang maiintindihan. Pag naging biktima kayo. You will never understand the feeling of being a victim ng mga criminals and addict. Yung galit na nararamdaman ko ngayon kasi hindi kayo ako. Sa bawat hearing nyo, pera ng bayang mamamayang Pilipino ang ginagastos nyo. Tax namin yan. Tigilan nyo yan. Mas maraming importanteng bagay pwede kayong pagkagastusan dyan. Kapal na mukha ng mga to, no? Addict and convicted criminals. Kinakampiyan more than sa kapulisan at sa armed forces of the military. Baboy. Sa mga kaibigan ko dyan sa Philippine National Police, sa mga kakilala ko, kaibigan ko sa Armed Forces of the Philippine Marines, Philippine Navy, wag ko kayong papayag. Wag ko kayong papayag na tuloy-tuloy nilang babuyin yung uniforme nyo. Kahit sabihin lang, hindi naman din namin nilalat, meron lang iilan. Siraulo po kayo. Itinutuwid nyo po yung baluktot. Convicted criminal po yung mga yan, mga hinahayupak kayo. Mga adik ko yan. Nagbebenta ko ng droga.
Tangina. Namapamura ako? Nanggigigil ako? Sorry napaiyak ako kanina kasi nakakagigil eh. Sinira ako ng ang buhay ko kasi niyan eh. Ng mga adik. Angel in disguise. May mga buntot tsaka sungay. Sa mga mambabara nga dyan, kulamin nyo na yung mga yan. Nagigigilo ako. Kakapal na mukha eh. Kakapalo talaga na mukha. I-boycott yung aho dyan sa Congress, yung mga adik dyan. Eh, sorry, nagsusupport sa mga adik. Nakakapanggigilo. Ibang level to. Ibang level ang ating mga leaders right now. 'Di ba? Ano nangyayari? Ibang level sila. Wow, ibang level na ang campaign ng gobyerno ngayon ha. Support the criminals, support the addicts. Babuyin natin ang kapulisan. Baliktarin natin, pasamain natin ang tama. Itama natin ang mali. Wow. Grabe yung mission niyo, ang vision na ngayon ng gobyerno ha. Tanginang to. Buhay na to, napapamura ako. Sis, nasan ba si Maharlika? Ngayon lang ako nagmumura kasi napapanood ko. Tapos yun nga, yung sisigawan mo, tapos i-explain properly. Tapos diba, parang, okay ka lang ba? Siyempre, kunwari, how many years na nangyari yan? Tapos gusto mo, ngayon na, explain mo sa akin, sabihin mo sa akin pangalan. Tanga ka ba? Hindi mo naman memorize yan 100% lahat, no? Kayo kasi scripted, may listahan na kayo kung ano itatanong nyo. Alam nyo na. Tapos mag-explain yung tao, ayaw yung mag-explain. Kinokonsinti nyo yung convicted criminals. Wala kayong pinagkaiba. Wala kayong pinagkaiba. Criminal na rin ho kayo. Kasi, kino-convince nyo yung convicted criminals, binababoy nyo yung mga pulis. Na kumastigo at nagtanggol at tinanggal ang mga kriminal na yan at ikinulong. At pinagtanggol lang yung mga sarili nila, kaya sila nakapatay. Ibang level kayo. Binababoy niyo yung kapulisan, binababoy niyo yung Armed Forces of the Philippines, pinapasamahan niyo sila sa mata ng tao. Tapos, pinabubuti niyo, ginagawa niyong biktima, yung mga nang biktima. Diba? Ano ba yan? Ikinulong na nga eh. Nahustisyahan na. Pinapalabas niyo? Saan ka nakakita? Pinapalabas lahat ng kriminal. Ginagawang testigo. Only in the Philippines na sinusuportahan natin live, 'di ba? Publicly ang kriminal at binababoy ang kapulisan. Pinapasama ang mga kumastigo sa kasamaan at tinotolerate ang mga convicted criminals. Anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon? Anong klaseng mga leader ang meron tayo ngayon? Akala nila napapasama si Duterte sa ginagawa? Hindi, napapabuti po. Kasi pinapakita nyo na kinakampihan nyo ang mga kriminal more than sa mga kapulisan na nagtatanggol sa amin ng mga biktima ng mga adik. Lalo yung pinapabango ang pangalan ni President Duterte kasi dito lang natin napapatunayan na mas gusto nyong kampihan ang mga kriminal kesa sa aming mga biktima ng mga abuse, addict, mga na-rape. Diyos ko po. Tigilan nyo na yung hearing nyo. Pinapayaan nyo lang yung mga sarili nyo. Kasi katulad naming mga victim dito, nanggigigil ho kami. Isa na ho ako dun. Grabe, gigil na gigil ako. Saan ka nakakita? Yung platform, yung convicted criminal,
Convicted yun, ha? So parang sinasabi talaga nila, mamatay na lang yung pulis. Okay lang mabuhay yung kriminal. Kasumpa-sumpa kayo, sumpain kayo talaga ng Panginoon. Simula sa araw na ito, mag-uumpisa na yung reckoning ninyo. Sa mamamayang Pilipino, mamulat ho kayo. Kitang-kita nyo, sila na mismo ang sumusunog sa sarili nila. Sila na mismo nagsasabi na ano sila, na tinotolerate nila yung kasamaan more than sa kabutihan. Alam ko marami nang nagising. Diyan sa kapulisan, huwag kayong papayag, at saka sa military, sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, Philippine Marines. Huwag ho kayong papayag na babuyin ng mga to yung reputation ng organisasyon nyo. Dahil iilan lang sa inyo ang alam kong nagtotolerate yan. Pagtanggol nyo ho ang organization nyo at mamamayang Pilipino. God bless po. Kayo dyan na nagko-convince or nagpo-protect sa convicted criminal, good luck sa inyo. One of these days, magiging biktima rin kayo ng convicted criminals. God bless sa inyong lahat.